Nagsisimula ang kwento sa isang dungeon matapos ang isang madugong patayan. Maraming walang buhay na katawan ang nakakalat sa sahig at ang ating bida na nagngangalang So ang tanging taong buhay. Nakatayo siya sa harap ng isang nakakatakot na ahas na halimaw at sinugod siya nito. Tumakbo si So upang makatakas, ngunit walang awa ang halimaw. Hinabol nito si So, kaya walang pagpipilian ng ating bida kundi ang lumaban. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang talam ng kanyang espada para hiwain ang mga ngipin ng ahas, kaya kailangan niyang lumayo ng kaunti. Tumalon si So mula sa pader para makakuha ng buwelo at naghanda siya para sa kanyang huling atake. Napansin agad ng ahas ang pagbabago sa espada ni So, kaya iniba nito ang atake at itinulak na lang siya palayo. Nagtamo si So ng matinding pinsala sa kanyang mga internal organ at muling sumugod ang halimaw. Sa wakas ay nai-charge na ni So ang ataking kanina pa niya sinusubukang gawin at nagliwanag ang espada sa kanyang mga kamay. Sinigawan ni So ang ahas na kumalma na at itinarak niya ang kanyang espada sa ulo nito. Umagos ang kapangyarihan mula sa kanya sa lahat ng direksyon, ngunit masyadong malakas ang ahas. Nawasak ang espada ni So at naiwan siyang walang pag-asa sa ere. Kinagat ng halimaw ang binti ni So at ginawa ni So ang lahat para saksakin ang mata ng ahas. Ngunit hindi mapigilan ng halimaw na ito dahil kinagat nito ang ibabang bahagi ng katawan ni So at inihampas siya sa pader. Sumigaw si So sa matinding hirap dahil hindi niya makayanan ang sakit at hindi siya makapaniwalang ganito matatapos ang buhay niya. Habang lalong sama-sama ang sitwasyon, sinisi ni So ang lahat sa isang taong nagngangalang Kwan. Sa isang pag-alala sa nakaraan, makikita ang isang lalaking nagngangalang Kwan na sinasabihan si So na kailangang magtagumpay ang misyon kahit ano pa ang mangyari. Kapalit nito, sinabi ni Kwan na sisiguraduhin niyang mabibigyan ng sapat na pabuya si So. Balik sa kasalukuyan, nasa malalang kalagayan si So matapos lapain ng ahas. Natawa na lang si So at sinabing imposibleng matapos ang buhay niya ng ganito. Hindi man lang pinansin ng ahas ang kanyang mga sinabi at lumapit ito para kainin siya. Maya-maya lang, may narinig na boses si So at tuluyang huminto ang oras. Naiinis ang boses at sinabi niya kay So na napakaingay niya. Walang ideya si So kung ano ang nangyari dahil akala niya ay siguradong mamamatay na siya. Nagulat ang boses nang makitang naririnig siya ni So at ipinaliwanag ni So na hindi siya ang unang nagsapalitang relic na nakilala niya. Hindi niya alam kung anong relic ito, ngunit inutusan niya itong patayin ang ahas at pakawalan siya. Tinawanan lang siya ng boses at nagtaka ito kung naiisip ba talaga ni So na makakaligtas siya sa kasalukuyang kalagayan niya. Tiningnan ni So ang kanyang wasak na katawan at ipinaalala ng boses na nahati na siya sa dalawa. Maswerte pa nga siyang buhay pa siya at nagtataka ang boses kung nakakaramdam pa ba siya ng sakit sa mga sandaling ito. Walang tigil ang panginginig ni So habang nahihirapan siyang paniwalaan ang kanyang nakikita. Ipinaliwanag ng boses na kahit patayin pa niya ang ahas, hindi na rin makakalabas si So ng buhay mula roon. Halos nag-aagaw buhay na nga siya ngayon. Kaya nagtatanong ang boses kung hanggang kailan pa kaya ang itatagal niya. Habang umuubo ng dugo si So, sinabi ng boses na ito na ang katapusan niya at isa itong kalunos-lunos na kamatayan. Sinabi pa niya na si So ay may pambihirang talento na ipinanganak sa maling panahon para lang magdusa. Ngayon, mamamatay siya nang hindi man lang nagagamit ang kanyang mga diskarte. Galit na sinabi ni So na wala siyang alam tungkol sa kanya at salita lang siya ng salita. Sinabi niya na hindi niya piniling mabuhay ng ganito dahil gusto niya. Ginawa niya lang ito dahil kay Kwan. Ay dineklara ni So na kahit anong mangyari, maghihiganti siya. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong silid at nakatuwaan siya ng boses. Inamin ng boses na masasayang lang kung hahayaan niyang mamatay na lang dito ang isang taong may pambihirang talento gaya ni So. Pinaliwanag ng isang ilaw ang buong silid at nagulat si So nang makita ang isang uwak na lumitaw. Lumabas ang boses mula sa uwak at sinabing bibigyan nito si So ng pagkakataon. Sinabihan niya ito na humayo at angkinin ang trono ng tunay na hari. Isang nakakabulag na liwanag ang sumabog mula sa uwak at binalot nito si So. Nakaramdam si So ng matinding sakit, ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay dahil pinapagaling ng liwanag ang katawan niya. Ilang sandali pa, napaisip si So kung ano ang sinasabi ng babong uwak na iyon. May binanggit ito tungkol sa isang hari, ngunit walang ideya si So kung ano ang ibig sabihin noon. Base sa napansin niya, ang boses na iyon ay nasa hero grade o baka god grade relic pa nga. Patuloy na sinusukat ni So ang kapangyarihan nito, ngunit ngayon lang niya naisip na muntik nang matapos ang buhay niya. Nagulat siya nang ma-realize niya na tumubo ulit ang mga binti niya at buhay pa rin siya. Tumingin si So sa paligid at nakitang nakatingin sa kanya ang lahat. Sinabi ng isang galit na ginang na baliw si So at sinabihan niya ang mga pulis na may gawin sila.
Walang ideya si So kung ano ang nangyayari, ngunit sa hindi malamang dahilan ay nasa loob siya ng isang istasyon ng pulis. Iniimbestigahan siya at tinanong siya ng isang pulis kung sino siya. Nahihirapan pa ring pakalmayan ni So ang kanyang sarili at inisip niya kung nangyayari ba ang lahat ng ito dahil sa ginawa ng uwak. Nagsimula siyang isipin na baka panaginip lang ang lahat o marahil isang halusinasyon. Ipinagpatuloy ng pulis ang pagtatanong niya, ngunit naantala siya ng malalakas na putok ng paputok. Unang araw pala ng bagong taon at sinabi ng pulis na buwisit na agad siya sa taong 2025. Nagulat si So nang malaman niyang 2025 na dahil imposibleng mangyari iyon. Ang 2025 ay 15 taon na ang nakakalipas, kaya inisip niya kung ipinanganak ba siyang muli. Kung totoo iyon, ibig sabihin bumalik siya sa nakaraan. Binalikan niya sa isip nang sabihin ng uwak na bibigyan siya nito ng ikalawang pagkakataon para maangkin niya ang trono ng tunay na hari. Naisip ni So kung gaano ito kalaking bentahe para sa kanya, kaya napangiti siya. Unang araw pa lang ng taon na ang ibig sabihin ay hindi pa lumilitaw ang mga relic na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga tao. Nagkaroon ng malaking gulo at matinding kompetisyon para sa mga relic na ito, ngunit ngayon ay wala pang nakakaalam tungkol dito. Si So lang ang bukod tanging tao sa buong mundo na nakakaalam na paparating na ang mga relic at nasabik ang ating bida sa kung ano ang ibig sabihin nito. Magkakaroon siya ng bentahe at makokolekta niya ang lahat ng relic na nagbibigay ng iba't ibang kapangyarihan para sa kanyang sarili. Maya-maya lang, sinabi ng galit na ginang na umaaktong kakaiba si So. Bumabulong-bulong at ngumingiti siya, kaya nagtataka yung ginang kung alam ba niya kung nasaan siya. Napansin ni So ang batang kasama ng ginang at naalala niya ang nangyari. Hinamon lang naman siya ng away ng batang pasaway na ito, kaya itinulak siya ni So. Tumamba ang bata na parang isang sako ng patatas at parang hinihintay lang nitong maunang manakit si So. Iginiit ng ginang na sinaktan ni So ang anak niya at nasa third year high school pa lang ito. Nangyari ito 15 taon na ang nakakalipas sa nakaraan ni So. Kaya sinubukan niyang alalahanin kung paano siya nakalusot dito noong unang beses. Naalala niya na humingi sila ng napakalaking danyos at kinailangan pa niyang lumuhad at magmakaawa para pababain ito. At ang mas malala pa, wala siyang kahit anong pera noon. Patuloy siyang sinisigawan ng baliw na ginang at akmang sasampalin pa siya nito. Gumana ang matalas sa pakiramdam ni So at napigilan niya ito. Napatunga nga ang lahat at kahit si So ay hindi makapaniwala na nakareact siya ng ganoon kabilis. Sinabihan ni So ang ginang na tumigil na dahil ang anak niya ang nag-umpisa ng gulo. Sinabi rin niya na masyadong malaki ang hinihingi nilang danyos. Laging sinasabi ng mga tao na ang mga mayayaman ang pinakamasama at pinapatunayan niya ito. Susugurin sana ng bata si So, ngunit binalibag siya ni So at pinatomba siya. Napansin ni So na mas gumana ang pakiramdam ng katawan niya at naisip niyang baka ito ay dahil hindi pa siya tinatamaan ng sakit na dulot ng relic. Nangyari yun sa kanyang nakaraan at nagtataka siya kung bakit hindi ito umaapekto sa kanya ngayon. Saka lang na-realize ni So na malamang naibalik siya sa nakaraan taglay ang lahat ng combat skills na naipon niya sa loob ng 15 taon. Sobrang na-excite si So dahil bumalik siya sa nakaraan nang hindi nawawala ang kanyang mga kapangyarihan. Sinabi ng bata kay So na gumawa siya ng isang malaking pagkakamali at naalala ni So na nasa istasyon siya ng pulis. Ikinulong siya sa selda, ngunit ipinaalala niya sa sarili na wala nang halaga ang anumang nangyayari ngayon. Kapag lumitaw na ang mga relic, magiging isang magulong mundo na walang batas ang lahat. Ipinaliwanag ni So na noong 2025, niyanig ng malalakas na lindol ang buong mundo at nagsilabasan ng mga tomb kahit saan. Sa loob ng mga tomb, natagpuan ang mga relic na nagmula sa mga alamat, kwentong bayan, at mga sikat na kwento. Laging sinasabi ng mga tao na ang mga kwentong hindi nakakalimutan sa paglipas ng panahon ay may taglay na kapangyarihan at hindi na ito naging mas totoo kaysa sa mga sandaling iyon. Ang mga taong nakakuha ng mga relic ay nagkaroon ng iba't ibang uri ng kakayahan. Kaya naman maraming tao sa buong mundo ang naglakbay para maghanap ng sarili nilang mga relic. Sa kabutihang palad, nahanap ni So ang archaeologist relic. Napakalaking bagay talaga nito. Kaya nasabi ni So na tumama siya sa jackpot. Matapos magkaroon ng malawak na kaalaman tungkol sa mga tomb at relic, akala ni So ay mababago na niya sa wakas ang kanyang kaawa-awang buhay. Sa kasamaang palad, malalaman din ni So na hindi pala ito totoo. Isang araw, may nakita siyang ilang lalaki na nagtatangkang pumasok sa isang tomb. Sinabihan silang bawal pumasok, ngunit hindi pa ito nangyari kailanman. Ipinaliwanag ng mga gwardiya na ang TKBM Corporation ang may hawak ng mga karapatan sa paghuhukay sa tomb. Ayaw umalis ng mga lalaki, ngunit binalaan sila ng mga gwardiya na papatayin sila kapag hindi sila umalis. Kung patuloy silang lalaban, nangako ang mga gwardiya na papuputukan sila.
Ipinaliwanag ni So na ito ang sandali na nagbago ang lahat. Si Kwan ay isang chairman ng TKBM at siya ang pasimuno ng lahat ng ito. Siya at ang maraming mga monopolizer ang naging dahilan kung bakit imposibleng makakuha ng relic ang kahit sino bukod sa kanila. Maswerte si So dahil napansin ang kanyang kakayahan sa paghuhukay at kinuha siya ng TKBM. Kinuha ni Kwan si So at si So ang gumawa ng lahat ng klase ng maruruming trabaho para sa kanya. Kabilang sa mga trabahong ito ay ang smuggling, pag-eespiya, at tomb raiding. Palihim na pumasok si So sa mga tomb na pinagbawal na ng gobyerno at itinakas niya ang mga relic. Nakaupo lang si Kwan at kumita siya ng milyon-milyon mula sa paghihirap ni So. Nagkaroon si So ng napakasamang reputasyon at tinawag pa nga siyang isang taong nabubuhay sa tira-tira ng iba. Kinamuhian nila siya dahil sa pagiging sip-sip sa isang monopolista at sinabihan nilang wala siyang mararating kung hindi dahil kay Kwan. Nginingitian lang ni So ang mga pang-iinsultong ito dahil natutuwa siya sa kung paano tingnan ng ibang tao ang sitwasyon. Inisip ni So kung paano niya piniling maging aso ni Kwan at tiniis niya ang bawat pang-iinsulto at panghihiya. Pinagdaanan niya ang lahat ng klase ng hirap at sa huli, wala ring naging saysay ang mga iyon. Balik sa kasalukuyan, inulit ni So na kapag lumitaw na ang mga relic, magiging isang magulong mundo na walang batas ang lahat. Natutuwa siya na kaya pa niyang lumaban, ngunit hindi iyon sapat. Kailangan niyang maghanda na mag-umpisang maghukay pagdating ng tamang panahon, ngunit hindi siya sigurado kung paano niya ito gagawin. Maya-maya lang, may ilang palitang lumutang sa hangin sa kanyang harapan at hindi maintindihan ni So kung ano ang nangyayari. Nakasulat doon ang Tomb Raider So at iniisip niyang baka namamalikmata lang siya. Bigla na lang may iba pang mga salita na lumitaw at sinabing isa siyang mahinang kawatan na hindi man lang marunong gumamit ng pala. Narealize ni So na relic lang ang makakagawa nito at inisip niya kung gawa ba ito ng uwak. Iniisip niya na siguradong pinapanood siya ng uwak kaya inutusan niya itong lumabas na. Bigla namang nag-update ang status screen niya para ipakita ang isa sa kanyang mga skill. Ito ang kanyang basic skill bilang Tomb Raider na tinatawag na spy na nagpapahintulot sa kanya na ma-detect ang lahat ng nasa loob ng isang metrong radius. Minura ni So ang uwak at nagtaka siya kung parang laro na lang ba ang buhay niya ngayon. Biglang may lumabas na isa pang screen at sinabing may bagong quest si So. Kailangan niyang gisingin ang 4 na nakatagong skill sa loob niya para maging isang ganap na Tomb Raider. Hindi alam ni So kung paano maiintindihan ang lahat ng ito at sinabihan siya ng isang gwardiya na manahimik. Dahil dito, narealize ni So na siya lang pala ang nakakakita sa lumulutang na screen. Bigla niyang napansin na ang lahat ng nasa loob ng isang metrong radius ay sobrang malinaw talaga. Naalala niya na ito ang kakayahang ibinigay sa kanya ng archaeologist relic. Medyo kakaiba ito dahil ibig sabihin ay wala na ang relic, ngunit sa paanong paraan ay natira pa rin ang kakayahan. Medyo natutuwa rin si So sa status window dahil ibig sabihin ay talagang nakikita niya ang mga detalye ng kanyang mga kakayahan. Napansin ni So na isa pa lang sa 4 ang kanyang basic skill, na ibig sabihin ay may 3 pa. Maganda ang simula niya, ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang talagang habol ng uwak. Hindi kailanman tumutulong ang mga relic sa mga tao, kaya naghihinala siya rito. Maya-maya lang, may dumating na lalaki para palabasin si So sa selda. Ang pangalan niya ay Gian Wo at sinabi niyang paulit-ulit na lumalabag sa batas ang batang pasaway. Sinabihan ni Gian si So na huwag mag-alala dahil siya na ang bahala sa lahat. Nagpasalamat si So sa kanya, ngunit ikinatawa lang ito ni Gian Wo. Sa wakas ay nagtunog normal na tao na si So, kaya inakala ni Gian Wo na natakot ito sa kulungan. Ipinaunawa sa atin ni So na si Gian Wo ay isang detektibo at tinulungan siya nito nung wala siyang ibang makapitan. Sa daan pauwi, nagtaka si So kung may mga kakaiba bang insidente kamakailan, tulad ng mga taong nas APN o anumang may kinalaman sa superpower. Nagulat si Gian Wo at nagtaka kung maayos lang ba si So. Inisip niya na dapat makipag-usap si So sa isang psychic tungkol sa mga ganyang bagay, ngunit may naalala siya bigla. Sinabi niya na baka may superpower ang asawa niya dahil palagi nitong nahahanap ang tago niyang pera. Malinaw na biro lang ito. Kaya nakumpirma ni So na wala pa ring lumilitaw na mga relic user. Naghiwalay ang magkaibigan at pinag-isipan ni So ang sitwasyon. Sa ngayon, tila may mga tomb nang lumitaw kung saan-saan, ngunit wala pa ring mga relic user. Naisip niya na ngayon ang perpektong oras para kumilos. Ang tanging pumipigil lang sa kanya ay ang kawalan ng pera. Naalala niya na karamihan sa mga maagang relic ay lumitaw sa Europa at sa Amerika. Ibig sabihin, kailangan niyang makakuha ng pera para sa mga tiket sa eroplano. Maya-maya lang, nakasalubong niya ang ilang mga basag ulo na nakakakilala sa kanya at nagtaka sila kung bakit hindi siya nagtatrabaho. Sinubukan nila siyang takutin, ngunit tiningnan lang sila ni So bilang bago niyang pagkukunan ng kita. Ang pinuno ng mga basag ulong ito ay nagngangalang Park.
Isa siyang dating miyembro ng gang na ngayon ay isang lokal na tambay at broker ng mga sining. Nagpapatakbo siya ng isang maliit na art gallery kasama ang kanyang nakakatandang kapatid na babae na nagngangalang Kongju. Noong nag-aaral pa si So, gustong-gusto niyang magkapera, kaya nag-part-time job siya para sa kanila. Para sa napakaliit na halaga ng pera, tinitiis ni So ang mga suntok nila, at pinagtatrabaho siya na parang aso. Sinubukan siyang pagtripan ng mga basag ulo tulad ng dati at sinabihan siya ng isang lalaki na makinig. Akma niyang sasampalin si So, ngunit pinatalsik siya ni So sa isang suntok lang. Hindi nakapagsalita ang mga basag ulo at nagtaka si So kung sumuko na ba sila. Sinabihan niya silang tumakbo at mag-iwan ng mensahe sa boss nila. Ay dineklara niya na ibinibigay na niya ang kanyang pagbibitiw sa trabaho, kaya gusto niya ang kanyang kulang na sweldo at severance pay. Hindi pa kailanman nakita ng mga basag ulo si So na umaktong ganito, kaya hindi nila siya sineryoso. Sinubukan siyang atakihin ni Park, ngunit binugbog ni So ang mukha nito. Sobrang pininsala niya ang lalaking ito at tinapos niya ang walang laban na away sa pamamagitan ng pagtuhod sa mukha nito. Nagulat ang mga natitirang basag ulo dahil akala nila palagi ay hindi marunong lumaban si So. Sinabihan siya ng isa pang lalaki na manahimik na lang para sabay-sabay nilang masugad si So. Sinubukan nila, ngunit naging isang matinding patayan lang ito. Ipinamalas ni So ang kanyang locker karanasang kakayahan sa pakikipaglaban at isa-isa niya silang pinatomba. Ang mga basag ulo ay napapadaing na lang sa sakit habang masakit ang bawat bahagi ng kanilang katawan. Nakakalat ang mga katawan sa lahat ng dako at nagtaka ang isa sa mga basag ulo kung ano ang nangyayari. Si So ay palaging isang mahinang lampa, kaya hindi dapat ito posible. Inisip ni So na ang lahat ng ito ay utang niya sa kanyang 15 taon na naipong mga skill. Maya-maya lang, napansin niya na ang mas batang katawan niyang ito ay walang sapat na kalamnan para kayanin ang paggamit ng kanyang mga skill. Pwedeng lumala ang sitwasyon, kaya kailangan niyang tapusin ito ng mabilis. Galit na galit si Park matapos mabugbog, kaya naglabas siya ng kutsilyo. Sinabihan siya ng isa sa mga basag ulo na mag-ingat dahil pwedeng tumapos sa buhay ni So ang kutsilyong iyon. Walang pakialam si Park dahil binastos sila ni So matapos ang lahat ng ginawa nila para sa kanya. Napansin ni So na ang kutsilyong ito ay isa palang relic. Sobrang hirap makuha ng mga relic. Kaya nagtaka siya kung bakit may hawak na ganito ang isang mababang uri ng tao. Hindi naman masyadong nakakagulat iyon dahil may mga pagkakataong tumatakas sa mga relic mula sa kanilang mga tomb at nagtatago sa lipunan ng mga tao. Lumapit si Park para atakihin siya gamit ang kutsilyo, ngunit hindi man lang nabahala ang ating bida. Sa katunayan, medyo natutuwa pa nga siya dahil sa kanya na mapupunta ang relic na ito. Sinubukang saksakin ni Park si So ng ilang beses, ngunit naiwasan ng ating bida ang bawat saksak. Sobrang ipinahiya niya ang lalaking ito at iniharap pa niya ang kutsilyo sa leeg nito. Pagkatapos ay tuluyan niyang kinuha ang kutsilyo at sinabi kay Park na sa kanya na ito ngayon. Ay dineklara ni So na ipapakita niya sa kanila kung paano ito talagang gamitin at inactivate niya ang kutsilyo. Pinapayagan nito si So na makita ang loob ng katawan ng kanyang kalaban at nagbibigay ito sa kanila ng mga karagdagang kakayahan. Kumilos si So sa napakabilis na bilis at bumagsak sa lupa ang mga basag ulo. Hindi sila makapaniwala na talagang sinaksak sila ni So at nagtaka si So kung gusto pa ba nilang magpatuloy. Tumakbo na lang ang mga basag ulo at tinawagan ang kanilang boss. Sinabi ni Park sa kanyang kapatid na babae ang ginawa sa kanila ni So, ngunit nahirapan itong maniwala. Si So ay palaging isang madaling bulihin, ngunit ipinaliwanag ni Park na parang naging ibang tao na ito. Nagtaka siya kung magkano ang perang nakuha ni So sa kanila, kaya nahihiyang ipinaliwanag ni Park na kinuha niya ang lahat ng nasa account niya. Kinuha rin ni So ang estatwa ng Buddha, kaya nagwala si Kongju. Tinawag niyang tanga si Park at sinabihan itong bawiin yon. Sa malapit, sinuri ni So ang estatwa ng Buddha dahil may tila kakaiba rito. Sinabi sa kanya ni Park na walang gaanong halaga yon, ngunit mas nakakaalam si So. Narinig niyang nagwawala si Kongjo dahil doon, na ibig sabihin ay hindi iyon simpleng basura. Ginamit ni So ang kanyang spy skill na kaka-unlock lang niya at naiswalat nito na may itinatagong kadudadodang kemikal ang estatwa sa loob. Binuksan ni So ang ilalim at may nahulog na kakaibang lalagyan ng gamot. Alam na alam ni So kung ano yun at sinabi niyang hindi ito isang bagay na dadalhin mo sa sanglaan. Nakarating siya sa isang ideya kaya tinawagan niya ang kanyang kaibigang detektibo na si Gianwo. Hindi nagtagal, ni-raid ng mga pulis ang gallery ni Kongjo matapos makatanggap ng tip tungkol sa ilang krimen sa droga. Lumabas na ang lalagyang nahanap ni So ay punong-puno ng ilegal na droga. Iginiit ni Kongjo na sining lang ang ibinebenta nila, ngunit may ebidensya ang mga pulis. Inakala ng pulis na may itinatago pa siya sa kanyang lihim na bodega at hindi siya makapaniwalang alam nila iyon.
Pinakalma niya ang kanyang sarili sa pagpapaalala na ang bawat kwarto sa bodega ay may password. Sa kasamaang palad para sa kanya, nakapasok na ang mga pulis. Nakakita sila ng mga drug ang nakatago sa loob ng bawat piraso ng sining na nakatabi sa bodega. Nagulat at natakot si Kongjo at nagtaka na lang kung paano nila nabuksan ang mga pinto. Nagreklamo siya kung paanong naging imposible iyon, ngunit may sorpresa sa kanya si Gianwo. Inilagay niya ang kanyang telepono sa tainga nito at nagulat siya nang marinig ang boses ni So. Sinabihan siya ni So na dapat ay nabuhay siya ng mas matino ng kaunti. Si So ang nagbukas ng mga pinto at tinawanan niya si Kongjo dahil hindi man lang nito pinalitan ng mga password. Sinabihan niya itong I enjoy ang kulungan at dinala na siya palayo. Pagkatapos noon, sinabi sa isang mensahe mula kay Gianwo na makakakuha si So ng 10 milyong yen na pabuya sa pagtulong. Natuwa si So dahil maayos na nito ang kanyang pondo sa pagsisimula. Tatapusin na niya ang araw na ito sa ngayon dahil bukas ay magsisimula na ang paghahanap ng tomb. Maya-maya lang, nakita ni So na may isang higanteng bundok sa lugar kung saan naroroon ang apartment niya noon. Isang tomb ang lumitaw dito, kaya nagtaka siya kung swerte ba ito o malas. Ang pagkawala ng kanyang tahanan ay halos hindi man lang nakapektuhan sa kanya dahil ang isang bagong tomb ay mas higit pa ang halaga para sa kanya. Isang misteryosong babae na pinagtataguan ni So ang lumitaw at nakipag-usap ito sa kanyang boss. Sinabi niya na hindi pa alam ng gobyerno ang tungkol sa mga tomb, kaya papasabugin na nila ito sa lalong madaling panahon. Nagulat naman siya nang lumitaw ang isang lalaki mula sa Kalabang excavation team. Nagtaka ito kung bakit sobrang kabado ni Linda at tinanong siya ni Linda kung ano ang ginagawa nito rito. Ay dineklara ng lalaki na hindi niya kailangang tanungin ng sino man mula sa US team at tinanong niya ito kung kamusta ang jetlag mula sa kanyang biyahe. Ang pangalan ng lalaki ay Rui at tinawag siyang magnanakaw ni Linda. Malinaw na hindi kasando ng dalawang ito ang isa't isa at ipinaalala ni Rui na pareho nilang alam kung ano ang habol nila. Sinabihan niya si Linda na mag-ingat dahil ang koponan niya ang makakakuha ng relic. Sa malapit, nagulat si So na narito na agad ang dalawang excavation team. Nainis siya dahil pinaplano ng mga baguhang ito na pasabugin ang buong tomb gamit ang mga eksplosibo. Malinaw na wala pang mga eksperto sa paligid sa ngayon at iyon ay perpekto para sa kanya. Maya-maya lang, nagsimulang magliwanag ang ilang mga simbolo at nakilala sila ni So bilang mga tomb glyph. Ito ang wika ng mga relic at nagbibigay sila ng napakalaking detalye habang nagsusulat tungkol sa kanilang sarili. Kung mababasa mo ang mga glyph, malalaman mo kung nasaan ang pasukan at ang mga bitag. Sinabi ni So na nagiging maganda na agad ang mga nangyayari at naghanda siyang basahin ang mga glyph. Biglang lumitaw ang kanyang system dahil nakakuha siya ng bagong titulo at nakapag-unlock ng bagong skill. Ang skill na ito ay tinatawag na linguistics at pinasalamatan ni So ang uwak sa wakas dahil may ginawa itong kapaki-pakinabang. Ang linguistic skill ay nagbibigay sa kanya ng mas mahusay na pag-unawa sa lahat ng wika. Ngayon ay may 2 na siya sa 4 na basic skill kaya 2 na lang ang natitira. Binasa noon ni So ang mga glyph para mahanap ang pasukan ng tomb. Binuksan niya ito agad at nagulat ang lahat nang makakita ng isang kakaibang sabog ng kapangyarihan. Nagtaka si Rui kung ano iyon at sinabihan ng mga excavator na bumubukas na ang pasukan ng tomb. Walang ideya sina Rui at Linda kung ano ang nangyayari, ngunit nagmadali sila patungo sa tomb. Hindi man lang sila nag-atubili at tumalon sila sa pasukan. Sa loob, sinaliksik ni So ang tomb at sa huli ay nahanap niya ang lugar na hinahanap niya. Inihagis niya ang kutsilyo sa tubig at nagsimulang yumanig ang buong tomb. Nagpahayag ang isang boses na mayroon itong bisita at lumabas na ito ay isang higanteng ahas. Nagtaka ito kung sinong kaawa-awang kaluluwa ang naghulog ng kanyang kayamanan sa kanyang lawa. Tinawag siya ni So at sinabi ng ahas na naging pabaya siya. Ibinuka nito ang bibig para maglabas ng gintong kutsilyo at pilak na kutsilyo na parehong hindi pag-aari ni So. Ipinaliwanag ng ahas na nahulog ang mga ito sa lawa at nagtaka kung alin doon ang kay So. Agad itong nakilala ni So bilang isang pagsubok dahil isa itong napakasikat na kwento mula sa buong mundo. Alam ni So na madali itong makukuha ng kahit sino sa pamamagitan lang ng pagiging tapat dahil alam niya ang kwento. Sinabi niya sa ahas na hindi sa kanya ang alinman sa mga kutsilyong iyon. Kaya sinabi ng ahas na isa siyang tapat na tao. Ipinakita nito kay So ang kanyang totoong kutsilyo at nagtaka ito kung ito ba ang kanya. Siguradong ito nga, kaya inisip ng ating bida kung paanong eksaktong sinusunod nito ang kwento. Kung oo ang isasagot niya ngayon, ibibigay sa kanya ng ahas ang kanyang totoong kutsilyo kasama ang mga ginto at pilak. Higit pa rito, mali-clear din ito ang tomb. Sa hindi malamang dahilan, imbes na sumagot lang ng oo, nagtaka si So kung pwede ba niya itong tingnan ng mas malapitan.
Pumayag ang ahas, kaya kinuha ito ng ating bida. Nakakagulat na ginamit niya ang kutsilyo para hiwain ang ahas at hiningi nitong malaman kung ano ang ginagawa niya. Sinabihan siya ni So na manahimik dahil hindi siya nagtitiwala sa mga relic. Sinabi niya na walang kasiguraduhan na bibigyan siya nito ng pabuya sa pagpasa sa pagsubok. Kahit pabigyan siya nito ng pabuya, alam ni So na may mga panganib pa rin na baka gawin siyang isang baliw na mamamatay tao ng relic. Nagulat ang ahas dahil wala itong ideya kung paano nalaman ni So ang tungkol doon. Hindi sinabi ni So dahil ang totoo ay mangyayari pa lang ito sa hinaharap. Naalala niya na narinig niya sa balita na ginawa ng relic na ito ang gumagamit nito na isang mamamatay tao. Inatake siya ng ahas, ngunit hindi man lang nabahala si So. Ay dineklara niya na kukunin niya ang relic ng sapilitan at sinaksak niya ang ahas sa ulo. Ayaw sumuko ng ahas, kaya mas ibinaon pa ni So ang kanyang talem. Habang nagpupumiglas ang ahas, may naisip si So na tinatawag na affinity. Ito ang kakayahang kontrolin ng mga relic sa pamamagitan ng pagtitiwala. Mayroon ding dominance na siyang kakayahang pilitin at utusan ng isang relic na sumunod. Sa huli, mayroon ding compatibility na siyang perpektong ugnayan sa pagitan ng relic at ng master nito. Sumugod ang ahas sa lawa, ngunit ayaw itong bitawan ni So. Minura niya ang ahas sa pagiging sobrang tigas ng ulo at umahan itong muli mula sa tubig. Hiningi nito kay So na bumaba mula sa kanya, ngunit ayaw nang makinig ni So sa mga relic. Ay dineklara niya na sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-aabala sa affinity. Inutusan ni So ang ahas na sumunod dahil kung hindi ito aamin ng pagkatalo, sisirain niya na lang ito. Pareho silang ayaw sumuko, kaya lalo pang lumala ang sitwasyon. Sa huli, natapos ang buhay ng ahas at sinabi ni So na dapat ay sumunod na lang ito sa kanya sa simula pa lang. Nawasak ang ahas at naging enerhiya hanggang sa tuluyang lumitaw ang relic. Naganyong dalawang palakol ito at sinabi ni So na napakaganda ng mga ito. Ang lahat ng pakikipaglaban na ginawa niya ngayon lang ay naging dahilan para ma-unlock ni So ang kanyang ikatlong basic skill. Tinatawag itong tomb excavation at nagbibigay ito sa kanya ng mas mataas sa pangunawa sa mga tomb. Isa na lang ang natitira at nagtaka siya kung paano i-unlock yon. Bigla na lang naiswalat sa isa pang screen na nakakuha siya ng titulo na tinatawag na abuser ng mga relic. Pinapataas nito ang kanyang dominance, ngunit pinapababa naman ang kanyang affinity. Sinisi ni So ang uwak para dito at inisip niya kung pinagtitripan ba siya nito. Maya-maya lang ay dumating ang mga excavator at sinabi ni Rui na ang lawa ay katulad ng inihula sa Propacia. Inihagis niya ang isang bagay sa tubig para ilabas ang relic, ngunit inisip ni So kung paanong huli na ang mga tanggang ito. Hindi maintindihan ni Rui kung bakit walang nangyayari dahil sinabi ng isang propeta na ang kailangan lang niyang gawin ay ihagis ang kanyang relic sa lawa. Ngayon lang napagtanto ni Linda na talagang may propeta ng relic ang kanyang organisasyon. Bigla na lang nagsimulang yumanig ang tomb at kailangan nilang tumakbo para iligtas ang kanilang mga buhay. Balik sa gallery, nakita ni Park at ng iba pang mga basag ulo na kinuha ng mga pulis ang lahat. Sinabi ni Park na nasira ang negosyo nila at sumang-ayon silang lahat na kasalanan nito ni So. Ang lalaking nagngangalang Nobo ay nangakong maghihiganti, ngunit natakot siya nang makitang tumatawag si So. Natomba pa nga siya, ngunit pinilit niyang pulutin ang kanyang sarili para sagutin ang telepono. Hindi na nag-aksaya ng oras si So at sinabihan ng mga basag ulo na may gagawin silang maliit na utos para sa kanya. Samantala, sinabi kay Rui na mayroon pa palang ibang Propacia. Kaya receive lang nito ng kanyang organisasyon at sinasabi nitong naunahan sila ng isang Hapon na makuha ang relic. Sinabihan siyang bantayan ng lalaking Hapon dahil may mga nakakatakot na sinasabi ang Propacia tungkol sa kanya. Tinatawag siyang ang taong lalamon sa mundo. Balik sa ating bida, sinabihan niya ang mga basag ulo na pupunta sila sa isang lugar na tinatawag na Midas. Ang Midas ay ang pinakamalaking lihim na auction house sa mundo at matatagpuan ito sa Vegas. Naisip ni So na kung makapasok siya roon, baka malaman niya kung ano ang pinaplano ng isang tiyak na tao. Sinabihan niya ang mga basag ulo na pupunta sila roon para humanap ng ilang gamit at isang lalaking nagngangalang JK. Walang paraan ang mga basag ulo para makapunta roon, ngunit sinabihan sila ni So na problema nila iyon. Sinabi niyang babayaran niya sila ng maayos para sa kanilang mga serbisyo, kaya hindi dapat maging isyo ang gastos. Sinabi ni So na sila ang pipili. Pwede silang sumama ng kusa o bubugbugin niya sila hanggang sa matapos ang buhay nila. Kinabukasan, sinabi ni So na handa na siyang pumunta sa paghahanap ng relic. Bigla na lang, nakasalubong niya si Rui at sinabihan siya ni Rui na mag-ingat. Naalala siya ni So mula noong isang araw na isang magandang balita. Kung nandito si Rui, ibig sabihin ay malapit nang lumitaw ang susunod na tomb.
Napansin ni So na may relic si Rui sa kanya at tinawag niya itong tanga dahil hindi man lang itinago ang aura nito. Nagalit ng husto si Rui nang balewalain siya ni So. Kaya inispray ni So ang kanyang inumin sa mukha nito. May pangunguniti ang humingi ng tawad si So, ngunit lalo lang itong nakapagpagalit kay Rui. Pinunasan siya ng ating bida para matuyo, ngunit ang totoo ay ninanakaw niya ang relic ni Rui. Ibinalik sa kanya ni So ang kanyang ID at natuwa na lang si Rui na hindi niya iyon tiningnan. Inisip niya na walang pwedeng makaalam na nandito siya. Bigla na lang, nagsimulang yumanig ang lupa at nakasiguro si So na isa itong paglabas ng tomb. Natuwa si Rui dahil eksakto ito sa sinabi ng Propacia. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang boss at sinabi niya rito ang magandang balita. Sa kasamaang palad, sinabihan si Rui na may isa pang Propacia na dumating. Sinasabi nito na ang parehong lalaking Hapon na may ginto at pilak na palakol ay nasa malapit. Bukod pa rito, sa hindi malamang dahilan, sinasabi nito na dapat mag-ingat si Rui sa alak. Inisprayan siya ni So ng alak sa mukha. Kaya nagtaka si Rui kung siya ba ang lalaking tinutukoy sa Propacia. Ang manifestasyon ng dalawa ay nagdulot ng isang napakalaking halaga ng enerhiya na sumabog mula sa lupa at hindi nagtagal ay nakumpleto ito. Nagkamalay si So matapos ma-knockout ang lindol at makikita natin na ganoon din ang nangyari sa ilang iba pang tao. Naglabasan ng mga espada sa lahat ng direksyon at sinabi ni So na walang bahid ng pagiging welcome ang nararamdaman niya rito. Nararamdaman niya kung gaano kadelikado ang tomb na ito na ibig sabihin ay siguradong nakakatakot ang relic sa loob. Isa itong tomb na puno ng mga sirang espada. Kaya naalala ni So mula sa hinaharap na pagmamayari ito ng isang relic na tinatawag na Muramasa. Ang mga Muramasa ay isang pamilya ng mga gumagawa ng espada noong unang panahon. Sikat ang kanilang mga espada dahil sa kanilang pambihirang talem. Sa loob ng 3 magkakasunod na henerasyon, ang pinakamatandang lalaki sa pamilya ay namatay sa pamamagitan ng isang espadang Muramasa. Dahil dito, nakilala ang kanilang mga espada bilang isinumpang mga talem na lumipol sa isang buong pamilya. Naalala ni So na ang tomb na ito ay talagang malupit sa mga tao. Bigla na lang, 2 status window ang lumitaw para bigyan si So ng ilang babala. Sinasabi ng isa na inaatake ng mapanganib na aura ng relic ang katawan niya, at sinasabi ng isa naman na nasa Syra na ang kanyang balat. Biglang nakaramdam si So ng matinding sakit at nakita niya ang pinsalang nangyayari sa kanya. Nagsimula na ang epekto ng relic kaya na-realize niyang kailangan niyang maklear ang tomb na ito ng mabilis. Handa na siyang umalis, kaya sinabihan niya si Muramasa na hintayin siya. Sa kasamaang palad, pagkalipas ng ilang oras, sobrang pagod na si So. Matagal na siyang naghahanap at nagtaka siya kung bakit kailangang maging ganito kalaki ang tomb na ito. Sobrang laki nito na kahit ang gintong palakol ay hindi mahanap ang relic. Sigurado si So na malamang na alam ng lalaking nakilala niya kanina kung nasaan iyon at sana pala ay sinundan niya ito. Sa ganitong lagay, mauunang mahanap iyon ng lalaki. Kaya nagdesisyon si So na kailangan niya siyang mahanap. Bigla na lang, may narinig na sigawan si So at nakita niyang may isang babaeng Nos-Apian. Inaatake niya ang isang grupo ng mga tao at nahalata ni So na Nos-Apian siya ng relic. Kahit sinong mahiwa ng espada ay masasapian din. Kaya pwedeng lumala ang sitwasyon. Kung may Mas-Apian pa itong mas maraming tao, magiging sobrang hirap nang makuha ang relic. Maya-maya lang, napansin ni So ang isang tulay sa malapit at na-realize niyang lumitaw lang ito dahil may nakamit na kondisyon. Ang kondisyon para lumitaw ang tulay rito ay para may magtapon ng sakripisyo sa hukay. Tinanong ni So sa mga tao kung sino ang naghagis sa kanila roon, kaya ipinaliwanag nilang isang lalaki ito mula sa Republic of Bent. Pinag-uusapan nila si Rui, at ipinaliwanag nila na tinulak lang sila nito pababa doon kanina. Nakumpirma ni So na sigurado siyang malapit lang siya rito, kaya may pagkakataon pa siyang maabyutan ito. Inilabas niya ang mga ninakaw niya kay Rui at sinubukan niyang tingnan kung may magagamit siya roon. Agad na nakilala ni So ang mga ito bilang ang Sister Sun at Brother Moon relic. Ang isa ay ang moy na hiningi ng isang tigre mula sa isang ina sa kanyang pag-uwi. Ang isa naman ay ang lubad na nagmula sa langit para iligtas ang magkapatid na kainin. Bigla na lang, 2 pang status window ang lumitaw. Ipinapakita nila na nakakuha si So ng titulong Petty Pickpocket at ang basic skill na tinatawag na Dexterity. Ibig sabihin nito, mayroon na siyang 4 na basic skill at ang huling ito ay talagang kapaki-pakinabang. Bukod sa anumang iba pang benepisyo, pinapayagan din siya ng dexterity na matutunan kung paano gumamit ng mga hindi pamilyar na gamit ng napakabilis. Ipinahayag sa susunod na window na nagising na ni So ang lahat ng 4 na kakayahan, na ibig sabihin ay isa na siyang ganap na Tomb Raider. Kumpleto na ang quest, kaya naghihintay na ang isang pabuya sa kanya.
Sa pag-alis niya sa tomb, ayaw na ni So na mag-aksaya pa ng oras, kaya dumiretso siya sa hukay. Agad siyang inatake ng nasapyang babae, ngunit na-e-enjoy ng ating bida ang laban. Ginamit niya ang kanyang talam para itaboy ito palayo at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang bagong relic para atali ang isang lubid sa babae. Bumalik sa normal ang babae. Kaya tinanong ni So ang ibang mga tao kung nakita nila kung saan nagpunta ang lalaki. Ipinaliwanag ng isang lalaki na tumawid siya sa tulay at pumasok sa isang kuweba. Bigla na lang, sinabi ng babae na gusto niya sanang alisin ni So ang lubid. Naririnig ni So ang lubid na nagsasalita at sinasabi nitong gusto niyang maglaro ng isang laro. Pagod na si So rito, kaya binawi na lang niya ito. Pagkatapos ay sinabihan niya ang mga tao na ilalabas niya sila mula sa hukay, ngunit kailangan nila siyang tulungang mahanap si Rui. Tiniyak niya sa kanila na kapag nahanap na nila ito, hahayaan niya silang maghiganti sa ginawa nito sa kanila. Sa malapit, tumawid si Rui sa tulay habang nakakakuha siya ng direksyon mula sa future guide. Tuwang-tuwa siya nang mahanap niya ang lugar kung saan dapat naroroon ang relic. Bumaba siya sa hukay at nagsimulang maghanap. Sinabi niya na ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay kunin si Muramasa at tapos na ang trabaho niya. Pagkatapos ay hahanapin niya ang lalaking nanloko sa kanya at maghihiganti siya. Walang magkakaroon ng laban sa kanya kapag nahanap na niya si Muramasa. Kaya idineklara niya na sa kanya ang tagumpay. Nakaramdam siya ng matinding pagkadismaya matapos maghanap ng ilang sandali at panay sirang espada lang ang kanyang nahanap. Bigla na lang, ang lahat ng taong itinapon niya sa hukay ay lumitaw sa likuran niya at nagtaka siya kung paano sila napunta roon. Agad nila siyang itinumba sa lupa at pinagtatadyakan. Narinig ni Rui na tumatawa si So sa malapit at na-realize niyang kagagawa nito ang lahat ng ito. Ginamit ni So ang kanyang gintong palakol at inutusan itong hanapin ang relic. Mas epektibo ito sa ganitong distansya. Kaya ipinakita nito kay So kung aling espada ang relic. Hinayla ito ni So palapit sa kanya at nagsimulang magsalita ang relic. Sinabi nito na bumilib ito na nahanap siya ni So. Sinabihan nito si So na kung hinahangad niya ang kanyang kapangyarihan, kailangan niya siyang paliguan ng dugo ng 10 tao. Ipinaliwanag nito na tanging dugo lang ng tao ang makakapagpanumbalik sa kanyang wasak na katawan. Nagbabala ito na kung tatanggi si So, hindi na siya kailanman makakaalis sa lugar na ito. Agad na sinabi ni So na naiinis siya sa mga relic dahil gusto nilang dumaan sa isang pagsubok ang mga taong nakakahanap sa kanila. Sinabihan siya ng relic na huwag nang mag-aksaya ng oras at simulan ng ubusin ang mga tao. Tumanggi si So at inisip niya kung magugustuhan ba ng relic na ito ang lasa ng kanyang dominance. Nagsimulang igiit ni So ang kanyang dominance rito at sumigaw sa sakit ang relic. Nagsimulang yumanig ang lupa at sinabihan ni So ang relic na ito ang kukuha ng pagsubok. Inutusan niya si Muramasa na maging isang mabuting espada at sipsipin ang lahat ng mga kopya nito. Walang ibang pagpipilian ng relic kaya ginawa nito kung ano mismo ang inutos ni So. Sinipsip nito ang walang katapusang dami ng espada mula sa paligid at naglabas ito ng napakatinding kapangyarihan. Ang dominance ni So ang nanalo sa huli at nagulat si Rui habang hawak ni So ang bagong espada. Pagkatapos, umalis ang lahat mula sa hukay, ngunit nakita ni So na sinusubukang tumakas ni Rui. Sinabihan niya si Rui na hindi ito sasama sa kanila. Kaya sinubukan ni Rui na magdahilan para makalusot dito. Nangako siyang irerekomenda si So sa gobyerno. Sinabi niya na nagbabayad sila ng malaki at nasa kanila ang prophecy relic na tinatawag na future guide. Alam na ni So ang lahat tungkol sa relic habang idiniin niya na ang future guide ay magagamit lamang ng may-ari nito. Ipinaliwanag ni Rui na may isang kumpanya na kayang ayusin iyon at bibigyan nila si So ng maraming suporta. Na-curious si So kaya isiniwalat ni Rui na TKBM ang pangalan ng kumpanya. Nagulat si So dahil ito ang korporasyon mula sa kanyang hinaharap at masamang balita ito para kay Rui. Sinipa lang siya ng ating bida sa sikmura at iniwan siyang mag-isa sa hukay. Nagmakaawa si Rui, ngunit walang pakialam si So. Sa halip, sinabihan na lang niya si Rui na humingi ng tulong sa TKBM. Inutusan ni So na isara ang tomb, kaya nagsimula na ang proseso. Gumuho ang tomb sa mismong sarili nito at tuluyan nang naiwan si Rui. Kalaunan, pinag-usapan sa balita ang lindol at kung paanong may lumitaw na ilang misteryosong istruktura. May mga saksing lumabas at nagsabing na-trap sila ng isang lalaki mula sa Republic of Bent. Nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang mga bansa at hindi pa sumasagot ang Republic of Bent. Sa ibang lugar, makikita natin na galit ang pinuno ng Republic of Bent. Kumalat na ang balita tungkol sa mga tomb at para paalalain pa ang sitwasyon, nasa Syra ng husto ang imahe ng Republic of Bent. Isang lalaking nagngangalang Chiao ang pinuno ng excavation team at sinabi niya na mayroong isang hindi inaasahang variable.
Sinabi niya na ang Hapon mula sa Propacia ang may kasalanan ng lahat ng ito. Pinaalalahanan ng pinuno si Chiao na nangako siyang liligpitin ang lalaking iyon. Kaya humingi na lang ng tawad si Chiao. Gayunpaman, sinabi niya na maayos na ang lahat ngayon. Madetrack nila ng bahagya ang lalaki sa tulong ng future guide. Idiniin ng pinuno na gumagana lang iyon sa mga taong nakaharap na mismo ng may-ari ng future guide. Ipinaliwanag ni Chiao na namarkahan ng libro si Rui nang makasalamuhan nito ang Hapon kaya madetrack na nila siya ng bahagya ngayon. Nagmakaawa si Chiao para sa isa pang pagkakataon kaya sinabihan siya ng pinuno na huwag na ulit pumalpak. Sa isang hotel kung saan, tiningnan ni So ang kanyang nasugatang braso at sinabing ito ang problema sa dominance. Binaliwala niya ang pagsubok ng relic at sa halip ay pinilit niya itong sumuko. Ipinaliwanag niya na kung gaano kalakas ang relic, ganoon din katindi ang paglaban nito. Base sa pinsalang natatamo niya, alam ni So na hindi na magtatagal ang katawan niya kung patuloy niya itong gagawin. Bigla na lang, pinaalalahanan siya ng isang status window na handa na ang kanyang pabuya para sa pagkumpleto ng quest. Sinabihan siya nito na pumili ng maingat bago ibigay ang pabuya. At ang mga pagpipilian niya ay ang landas ng dominance o ang landas ng affinity. Siyempre, ay diniklara ng ating bida na halata namang pipiliin niya ang landas ng dominance. Sinabi ng status window na ibinigay na ngayon ang kanyang pabuya, ngunit walang nangyari. Nagtaka si So kung bakit walang lumitaw. Kaya nagsimula siyang maghanap sa paligid ng isang treasure chest. Bigla na lang, nakakita siya ng isang kakaibang orb sa kanyang bulsa. Ibinunyag ng isang status window na isa itong consumable relic na tinatawag na instant food, ngunit hindi alam ang grade nito. Nagtaka si So kung dapat ba niyang kainin ang bagay na ito dahil mukha lang itong holen. Napagdesisyonan niya na kung tatapusin ito ang buhay niya, ganoon talaga ang nakatakdang mangyari. Kinain niya ito at agad siyang nakaramdam ng matinding pressure. Nakakagulat na tuluyang gumaling ang sugat sa kanyang braso at ipinaliwanag ng isa pang window kung ano ang nangyari. Sinasabi nitong nakaligtas si So sa laso ng relic at tuluyan siyang gumaling. Ngayon, natuklasan na ang kakayahang tinatawag na tolerance. Inisip ni So na kung kayang inyutralize ng tolerance skill na ito ang laso ng relic, ginagawa nitong isang napakagandang skill ito. Patuloy na niyang dominate ang mga relic nang walang anumang sagabal. Nagsususpecha si So na kagagawa nito ng uwak. Kaya tinanong niya sa kanyang isip kung ano ang binabalak nito. Nagtataka na lang siya kung ano ang mapapala ng uwak sa pagpapagaan ng mga bagay-bagay para sa kanya. Bigla na lang, ibinunyag ng isa pang window na minarkahan siya ng isang S-grade relic. Kaya binabasa na ngayon ang kanyang hinaharap. Nagtaka si So kung nahanap na siya ng future guide. Ipinaliwanag niya na hindi gumagawa ang future guide ng mga tomb para mahanap ito ng perpektong gagamit nito. Sa halip, kusa lang itong pumipili ng sarili nitong may-ari. Naalala ni So mula sa hinaharap na ang taong pinili nito ay isang taong nagngangalang Sasaki. Naunang nalaman ng gobyerno ng Republic of Bent ang tungkol kay Sasaki sa libro, kaya inalok nila siya ng malaking suporta para magamit ang kapangyarihan nito sa mga paghuhukay. Mukhang maayos ang lahat noong una, ngunit mabilis na nalaman ng gobyerno na hindi mahilig mag-aral si Sasaki. Halos hindi niya mabasa ang lumang lengguwahe ng libro, kaya naging walang silbi siya sa kanila. Kalaunan ay may lumitaw na mas malakas na gumagamit ng mga prophecy relic, kaya pinatalsik ng gobyerno si Sasaki. Gayunpaman, hindi pa ito nangyayari, kaya makikita natin si Sasaki na nanonood ng isang palabas sa TV. Inistorbo siya ng kanyang guro para paalalahanan na oras na para basahin niya ang future guide. Sa kasamaang palad, sobrang hirap ng lengguwahe para sa kanya at sumasakit ang ulo niya rito. Wala siyang alam sa alinman sa mga karakter na ito, kaya sinabihan siya ng guro niya na isulat ang anumang mga karakter na hindi niya alam. Bigla na lang, sumigaw siya sa takot nang sabihin ng libro na matatapos na ang kanyang buhay. Sa ibang lugar, nag-e-enjoy si So sa kanyang hapunan, at inisip niya kung gaano katagal aabutin bago dumating ang isang partikular na grupo. Lumalabas na nagbabanta ang ating bida sa buhay ni Sasaki. Paulit-ulit niyang isinulat na tatapusin niya ito dahil alam niyang hindi pwedeng baliwalain ng libro ang mga pagbabanta laban sa may-ari nito. Ang layunin ni So ay mapansin nila siya at perpektong gumana ang plano niya. Ipinagpalagay niya na sigurado siyang inihula ng libro ang pagkamatay ni Sasaki at inisip niya kung gaano katagal bago siya mahanap ng organisasyon. Makikita natin sa labas na nakadating na sila. Papapasukin nila si Sasaki para magpanggap bilang isang waitress, ngunit takot na takot siyang harapin ng lalaking sumusubok na tapusin ang buhay niya. Sinabihan siyang tingnan lang ito sa mata kahit isang segundo para tuluyan siyang mamarkahan ng libro. Nakakasiguro silang hindi nito alam ang itsura niya at mayroon silang ilang gwardya rito sakaling may mangyaring masama.
Dumating si Sasaki para ibigay kay So ang in-order nitong sushi, ngunit agad siyang naakit dito. Samantala, agad na nahalata ni So na siya ang may-ari ng libro. Bumilib siya na ito mismo ang lumapit sa kanya dahil napakatapang nito. Kinuha ni So ang kanyang espada, kaya sumugod ang excavation team para protektahan si Sasaki. Sasabak na sana sila, ngunit nagulat ang lahat nang isara ni Sasaki ang pinto. Kahit si So ay walang masabi, at tinanong siya ni Sasaki kung pwede ba siyang maging fan nito. Walang ideya si So kung ano ang nangyayari, at sinabi ni Sasaki na gusto niya sanang kausapin ito. Ayaw niyang may makarinig na iba, kaya isinulat niya ang mensahe para rito. Isiniwalat ni Sasaki na talagang gusto niya si So, ngunit hindi naisip ni So na tamang oras ito para makipaglandian. Gayunpaman, na-realize niya na pwede itong maging isang magandang oportunidad, kaya sumagot siya rito. Handa nang pumasok ang lahat sa labas, ngunit sumabog ang pinto at ginamit ni So ang kanyang lubad para hulihin sila. Sinabi ni So na asikaso na ang mga asungot, kaya inilabas niya si Sasaki sa isang date. Inilabas ni So si Sasaki sa isang date at sinabi ni Sasaki sa kanya na palaging binabantayan ng mga gwardya ang mga ginagawa niya. Sinabihan siya ni So na huwag mag-alala dahil gagawa sila ng kaunting gulo para sa kanila. Hindi makapaniwala si Sasaki kung gaano ito kabait at nakakasiguro na siya ngayon na hinding-hindi nito susubukang tapusin ang buhay niya. Bukod pa rito, natingnan na niya ang mga mata nito na ibig sabihin ay kaya na niyang basahin ang hinaharap nito. Binabawi niya yon nang maalala niyang naiwan niya ang future guide sa bahay. Dumating sila sa isang coffee shop ngunit nagulat si Sasaki nang tutukan siya ni So ng patalim sa leeg. Sinabihan niya itong manahimik at binasag niya ang telepono nito. Isiniwalat niya na alam niya mismo kung sino siya at ang katotohanan na sa kanya ang future guide. Pumasok sila sa loob at takot na takot si Sasaki para sa kanyang buhay. Sinabi ni So na magsisimula na ang date nila at naglabas siya ng notebook. Inutusan niya si Sasaki na ilabas ang future guide at kopyahin ang lahat ng mga propaganda na nakikita niya. Ipinaliwanag ni Sasaki na naiwan niya ito sa bahay, ngunit naisip ni So kung nagbibiro ba siya. Idiniin niya na pwede niyang palabasin ang future guide sa pamamagitan ng paghawak sa tato sa kanyang braso. Hindi makapaniwala si So na hindi man lang niya alam ang mga basic at nagulat si Sasaki nang gumana ito. Nagsimula siyang kumopya, ngunit maya-maya lang napansin ni So na bumabagal siya. Ipinaliwanag niya na nagsisimula ng sumakit ang kanyang braso at simpleng sinabihan niya na lang si So na kunin ang future guide para sa sarili nito. Pwede rin niya itong pakawalan, ngunit tumanggi si So. Inisip naman ni So kung paano niya sana makukuha ang future guide kung pwede lang. Sa kasamaang palad, hindi niya pwede itong kunin dahil isa itong legendary grade relic na nasa grade S. Napakalaki ng parusa kapag pinilit niya itong mapasailalim sa kanyang kontrol. Ang espadang Muramasa ay mas mababang grade ngunit nagdulot pa rin ito ng matinding pinsala sa kanyang braso. Walang makapagsasabi kung anong uri ng pinsala ang aabutin ng kanyang katawan sa pagsubok na i-dominate ang S-grade na future guide. Bigla na lang, narinig ni So na dumating na ang mga sundalo sa labas. Nilabas niya ang kanyang espada at natakot si Sasaki na baka tapusin na nito ang kanyang buhay. Nagmakaawa siya, ngunit tumawa lang si So na parang isang psychopath. Sa kabutihang palad para sa kanya, sinaksak lang ni So ang future guide. Sumigaw sa sakit ang legendary relic at isinumpa nito ang tawag sa pantao. Natapos ang buhay nito at hinamatay si Sasaki. Bigla na lang, nakakuha si So ng titulong Cruel Relic Destroyer. Tumaas ang kanyang dominance at affinity pati na rin ang kanyang kakayahang makadiskubre ng mga relic. Na-unlock din niya ang isang nakatagong skill na tinatawag na Giant Hunter. Bigla na lang, pumasok ang mga sundalo at nakitang nakatayo lang siya roon. Napansin ni Chiao na sinira ni So ang future guide at nawala siya sa sarili. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ubusin ang ating bida, ngunit sinabihan siya ni So na huwag siyang patawanin. Binigyan niya si Chiao ng isang Great Sea Consumable Relic at nagtaka si Chiao kung ano ang pinaplano nito. Naglabas ng masarap na amoy ang relic at hindi napigilan ng mga gwardya ang kanilang sarili. Halata ni Chiao na mawawalan na sila ng kontrol sa sitwasyon kaya pinaalalahanan niya ang lahat kung sino ang namumuno. Ngunit sobrang lakas lang talaga ng amoy ng relic. Kaya isang lalaki ang bumaril kay Chiao. Nagsimula silang maglaban-laban at nakatakas ang ating bida. Sa isang eroplano papunta sa auction, binasa ni So ang mga propaganda na isinulat ni Sasaki. Ang isa sa mga pahina ay nagpaalala sa kanya ng isang pangyayari na nakita niya sa hinaharap. Tinawag itong The Great Tumification at ito ay nung nilamon ng buong mundo ng isang napakalaking tomb. Naging dahilan din ito para mas maraming relic ang magsimulang kumalat. Sinasabi sa propaganda na sa Enero ay magsisimula roon ang malaking sakuna na magpapabagsak sa mundo sa kaguluhan.
Ang Diyos na nakakaalam sa lalim ng iyong kasakiman ay sasama sa iyo. Sigurado si So na ang tinutukoy nito ay ang lihim na auction house ng Midas sa Las Vegas. Kumpiyansa rin siya na ang isang partikular na tao ay kabilang sa mga kalahok. Kalaunan, nakipagkita si So sa mga basag ulo at ibinigay nila ang kanilang ulat. Nakahanap sila ng 3 kalahok na may inisyal na JK. Sa kanila, nahanap ni So ang taong hinahanap niya na nagngangalang Kwan. Sinabi ni So na kung nandito si Kwan, siguro ay may mga magagandang relic na ipapa-auction. Tiningnan ni So ang listahan ng mga item, ngunit wala siyang nakitang anumang god-grade na relic. Dahil dito, nagtaka siya kung ano ba talaga ang tinutukoy ng Propacia. Habang tinitingnan ng mga item, sinabi ni So na may mga bagay pa rin na sulit i-bid. Nagulat si Nobo nang marinig na magbibid si So at itinuro niya na ang mga bid at Midas auction ay nagsisimula sa 1 bilyong yen. Ginulat ni So ang mga lalaki nang aminin niyang wala siyang pera sa ngayon. Gayunpaman, binigyang diin niya na nasa Vegas sila at maraming perang mapapanalunan dito. Ilang sandali pa, nagulat ang lahat ng mga basag ulo dahil panay tama ni So sa jackpot sa bawat makina. Nasa isang hindi kapani-pani walang pagkakasunod-sunod siya ng panalo at nagtaka na lang si Nobo kung anong klaseng trick ang ginagamit niya. Nanalo ulit si So sa jackpot sa isa pang makina kaya sinabi niyang oras na para lumipat sa susunod. Naging kainahinala na ang seguridad dahil walang bisita na nakatama ng ganitong car-aming jackpot ng sunod-sunod. Pinayagan ni So ang seguridad na magsagawa ng inspection at nagtaka ang lalaki kung ano ang hawak ni So. Ipinaliwanag ni So na isa lang itong keychain na binili niya bilang souvenir. Isa rin itong pocket knife, ngunit walang pakialam doon ang gwardya. Wala siyang nahanap na anuman, kaya pinakawalan niya ito. Sa totoo lang, ibinunyag ni So na ang keychain na ito ay ang kanyang gold axe relic. Pinalitan niya ang hugis nito at ginamit ang kakayahan ng palakol na makaakit ng yaman. Habang patuloy sa paglalakad si So, nakita niya ang isang lalaki na sinasabihan ng lahat na tumabi sa dinadaanan niya. Ang pangalan niya ay Ido at alam ni So na nandito siya. Ang pagiging nandito ni Ido ay nangangahulugan na ang taong hinahanap ni So ay dapat nandito rin. Hinawi ni Ido ang daan para kay Kwan at nagkaroon si So ng flashback sa nakakatakot na araw na muntik na siyang mamatay. Hindi pa kilala ni Kwan si So, ngunit sinabihan siya ni So na maghintay lang ito. Ay dineklara niya na iuwi niya ang lahat ng pinakamagagandang relic sa auction na ito. Bigla na lang, sinabi ni Nubo na gumagalaw mag-isa ang bag ni So. Nanginginig sa takot ang silver axe ni So habang sinasabi nitong may paparating. Ipinaliwanag ni So na hindi katulad ng gintong palakol na naghahanap ng yaman para sa kanya, nagbabala ang pilak na palakol sa may-ari nito tungkol sa mga kaaway na target ang yaman na iyon. Bigla na lang, nagkaroon ng kaguluhan sa lahat ng dako. Nagpanik ang isang ginang dahil ninakaw ang lahat ng kanyang pera at nag-away ang 2 lalaki dahil sa isang scam. Nagreklamo ang isa pang lalaki dahil sa pagbagsak ng lahat ng kanyang mga stock at nagtaka na lang si So kung ano ang nangyayari. Biglang may lumitaw na isang babae at namamangha ang lahat sa kanya. Narealize ni So na siya ang babaeng nagngangalang Irene Holten. Siya ang anak ng pamilyang Holten. At naalala niya siya mula sa kanyang hinaharap. Bago siya ipinadala sa nakaraan, ang mga may-ari ng mga god-grade relic ay kilala bilang mga hari ng kapalaran, pananakop, o kasaganaan. Kabilang sa kanila, si Irene ang nagtataglay ng pinaka-nakakatakot na kapangyarihan. Siya ang reyna ng pagkabangkarote at nagdala siya ng sakuna sa sinumang mapalapit sa kanya. Sa paligid niya, nawala ng mga ari-arian ang mga tao o kaya ay nagkasakit. Nalugi ang mga kumpanya at nawala ng lahat ng kanilang kayamanan ang mga mayayamang pamilya. Napakadelikado niya, kaya napagdesisyonan ni So na layuan siya. Sinubukan niyang lumayo, ngunit sa hindi malamang dahilan, gusto siyang kausapin ni Irene. Mas binilisan ng ating bida ang paglalakad, ngunit hinabol siya nito. Nakapunta na si So sa pinto, ngunit may nakagulat sa kanya. Agad siyang binalaan ng kanyang system na may nagmumulang masamang presensya mula sa pinto. Sinasabi nitong malapit nang makatanggap ng matinding pinsala ang kanyang mga relic at na-realize ni So na ito ang malas ni Irene. Sa wakas ay naabutan siya ni Irene, kaya nagtanong ito kung pwedeng makausap siya nito. Sinabi kay So ng kanyang system na isang nagbabadyang presensya ng relic ang kumapit sa kanya at nakatanggap ng matinding pinsala ang kanyang mga relic. Tuluyang natabunan ng kanyang swerte at nasa panganib siya. Galit na sinabihan ni So si Irene na lumayo at nagtaka ang ibang mga lalaki kung ano ang problema niya. Tinanong naman ni Irene si So kung siya ang lalaking nakatama sa jackpot ng ilang beses. Kanina pa siya hinahanap nito, kaya nagtaka ito kung sasabihin ba ni So ang kanyang sikreto. Sinabi ni So na maling tao ang kausap niya, ngunit sinabihan siya ni Noble na hindi niya dapat itaboy ang isang babaeng tulad ni Irene.
Sinubukan naman ni Nobo na pormahan siya, ngunit ang lahat ng mga lalaki ay naging biktima lang ng kanyang malas. Nagmakaawa si Irene kay So na pakinggan siya nito, ngunit umalis lang siya. Sa kasamaang palad, hindi siya immune sa kamalasan nito, at bumangga siya sa pinto. Nagtaka si Irene kung okay lang ba siya, ngunit itinuro niya na kasalanan nito ang lahat. Sinabi niyang alam na niya, at kaya nga gusto niyang kausapin si So. Ipinaliwanag niya na lahat ng nasa paligid niya ay nakararanas ng kamalasan. Naghahanap siya ng paraan para mapabuti ang kanyang swerte para makapagbigay naman siya ng magandang kapalaran sa mga tao sa halip na kamalasan. Nagulat si So dahil ang babaeng ito ay dapat na reyna ng pagkabangkarote. Siya ang sumira sa mga tao at nag-iwan ng kaguluhan sa mundo. Nagtaka siya kung nagpapanggap lang itong mabait, ngunit gusto lang nitong malaman kung ano ang sikreto ni So. Mukhang sobrang swerte niya at handang magbayad si Irene ng kahit magkano para sa kanyang sikreto. Bigla na lang, sinabi ng system ni So na na-expose na naman siya sa nakakamatay na presensya ng isang God-grade relic. Dahil dito, na-activate ang kanyang tolerance skill. Ito ang skill na nakuha niya mula sa tableta, at binabawasan nito ng kalahati ang epekto ng relic ng kalaban. Sobrang natuwa si So dahil nangangahulugan ito na hindi niya kailangang iwasan si Irene. Dahil lang malapit siya, mas lumakas pa ang kanyang tolerance skill. Bukod pa rito, magdadala ng malas ang presensya niya sa lahat ng ibang bidder. Makakaranas silang lahat ng kamalasan, kaya magkakaroon ng malaking kalamangan si So. Sinabi niya kay Irene na gusto niya sanang tumulong, ngunit kailangan niyang pumunta sa auction hall. Inimbitahan niya itong sumama, at masaya itong pumayag. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang auction, ngunit halos wala ng tao roon. Ipinaliwanag sa atin ni So na salamat kay Irene, 2 na ng mga kalahok ang umalis. Lahat sila ay nakaharap sa hindi inaasahang mga sakuna, kaya halos wala ng kompetisyon. Nasunog pa nga ang pabrika ni Kwan, ngunit hindi umalis ang baliw na lalaki. Narealize ni So na nangangahulugan itong sigurado siyang may gustong makuha na ipapabid ngayon. Namangha si Irene sa unang item, ngunit sinabihan siya ng ating bida na ang mga item na interesado siya ay lilitaw pa mamaya. Masyado siyang magalang, kaya hindi maiwasan ni So na mapansin kung gaano siya kaiba sa kung paano niya ito naalala. Siya ang reyna ng pagkabangkarote, ngunit ngayon ay mukhang wala siyang alam sa mga relic. Posible lang ito kung kumabit ang relic sa kanya ng labag sa kanyang kagustuhan. Hindi makapaniwala si So na ang reyna ng pagkabangkarote ay dati palang isang mabait na babae. Narealize niya ngayon na ang relic ang sumira sa kanyang buhay at nagbigay sa kanya ng ganoong klaseng masamang ugali. Bigla na lang, pinasalamatan siya ni Irene dahil ang kakayahang masabi sa isang tao ang kanyang mga problema ay nakatulong sa kanya ng malaki. Bigla na lang, binalaan si So ng kanyang system na tumutugon ang relic sa mode ng may-ari nito. Masayang masaya si Irene ngayon, kaya sinabi ng system na sumasabog sa pagtaas ang kapangyarihan ng relic. Bigla na lang at nagsimulang yumanig ang lupa at sinabi ng system na kumakalat ang enerhiya ng relic sa loob ng 1 kilometro radius. Isang malaking alon ng kamalasan ang bomb alot sa lahat ng nasa daanan nito at nakatanggap ng matinding pinsala ang mga relic ni So. Sumigaw sa sakit ang ginto ni So at sinabihan nito si So na may gawin ito. Narealize ng ating bida na mas lumalakas ang malas kapag mas masaya si Irene. Pinaalalahanan siya ni So na hindi pa siya pumapayag na tulungan ito, kaya humingi ito ng tawad sa pag-abala sa kanya. Nagbago ang kanyang mood habang medyo nalungkot siya, kaya bumaba ang kapangyarihan ng relic. Nagpatuloy ang pagdedebate, ngunit nagsimulang mag-away ang ilan sa mga bidder. Kumpirmado ni So na nawawala sa sarili ang lahat dahil sa epekto ng relic ni Irene. Narealize niyang pwede niya itong gamitin para matanggal ang mga natitirang bidder. Sinabihan ni So si Irene na dapat nilang pag-usapan ang deal at naging masaya na naman siya. Pagkatapos ay pinalabas niyang parang madali nilang malulutas ang problema nito. Habang pinapasaya niya ito, lalong lumalakas ang relic. Kalaunan, nawala sa sarili ang lahat ng mga kalahok at nag-agawan sa bawat isa sa mga item sa auction. Napagtanto ni So na siguro ay malakas ang dominance ni Kwan dahil halos hindi siya naapektuhan at nanalo siya sa ilang bid. Samantala, patuloy na itinataas ni So ang bid tuwing nagpapakita ng interes si Kwan sa mga junk na relic. Nilagyan ng marka ni So ang ilang item mula sa kanyang checklist, ngunit itinuro niya na hindi pa rin lumilitaw ang God-grade na relic mula sa Propacia. Bigla na lang, idineklara ng auctioneer na hindi sila maglalabas ng item na hindi na i-anunsyo sa catalog. Nagulat pareho sina So at Kwan nang ibunyag na ang item na ito ay isang misteryosong sapling ng puno ng almond. Walang nakakasiguro kung ano iyon, ngunit alam ni So na iyon ang puno ng buhay. Nagsimula na ang bidding para sa puno at halata ni So na alam din ni Kwan kung ano mismo ang item na ito.
Naisip ni So kung paano hinanggad ng isang maalamat na monarko mula sa sinaunang dalya ang immortalidad. Kaya desperado siyang hinanap ang Tree of Life bago siya bumalik sa nakaraan. Sinira ng relic poison ang katawan ni So at ang prutas ng punong ito ang bumuhay sa kanya. Ang prutas na iyon ang nagsilbing dugtong buhay niya. Ngunit nakuha ito ni Quan. Kaya napilitan si So na gawin ang lahat ng maruruming trabaho niya. Ngayon alam na ni So na nakuha ito ni Quan mula sa auction na ito. Kaya kapag hinayaan niya itong manalo, ibig sabihin ay haharapin na naman niya ang parehong kinabukasan. Hindi hahayaan ng bida natin na mangyari iyon. Kaya idineklara niya na kailangan niyang mapanalunan ng punong ito. Pagkatapos ay sinabi ng auctioneer na pinapalakas ng prutas ng punong ito ang lakas ng mga lalaki, ngunit alam ni So na walang kaalam-alam ang mga tanggang ito. Nagsimula ang bidding sa $200,000, ngunit nagulat ang buong kwarto na magbid si Quan ng $10 million. Lumaban si So ng 15 million at patuloy nilang pinataas ng pinataas ang presyo. Nababaliw na rin ang ibang mga bidder at may nagtaas nito hanggang 50 million. Hindi inasahan ni So na magiging ganito kabaliw ang mga pangyayari at naglabas si Quan ng tumataginting na $100 million. Hindi kayang tapatan ni So ang ganyang kalaking pera kaya nagsimula na siyang mawalan ng pag-asa. Gayunpaman, ang lahat ay hindi makapaniwala at nagulat ang buong hall nang magbid si Irene ng $150 million. Galit na tinaasa ni Quan ang bid niya, ngunit kalmadong sumagot si Irene ng bid na $200 million. Nagmakaawa si Ido kay Quan na tumigil na dahil walang pwedeng makatapat sa pamilya Holton pagdating sa pera. Sumigaw pa rin si Quan ng $300 million, ngunit pinigilan siya ng mga tauhan niya at naibenta ang puno kay Irene. Pagkatapos, nakonsensya si So sa naging huling presyo. Ngunit sinabi ni Irene na sulit lang ito dahil mareresolba ang problema niya. Nagtaka siya kung nakahanap ba si So ng paraan para may bahagi ang swerte nito sa kanya tulad ng isang anteng-anteng. Ibinunyag ni So na wala siyang ibibigay sa kanya dahil siya ang kailangang may ibigay sa kanya. Tinanong niya si Irene kung may kakaibang gamit na sumusunod sa kanya dahil kapag ibinigay niya ito ay mawawala ang kamalasan niya. Sa loob-loob niya, inisip ni So na kailangan lang nitong alisin ang Relic of Bankruptcy. Gaganda ang swerte niya at makakakuha pa si So ng relic mula rito. Kaya parang pagpatay ito ng 2 ibon gamit ang isang bato. Sa kasamaang palad, walang maisip si Irene na kahit anong gamit na laging sumusunod sa kanya. Naisip tuloy ni So kung may tato ba siyang bigla na lang lumitaw sa katawan niya. Sa pagkakataong ito, mabilis siyang nag-react at nagdiwang naman si So. Ang mga tato na ito ay nakikita sa mga taong nakakonekta sa mga relic at mukhang meron siya nito. Naisip niya na ang tato ni Sasaki ay ang patunay ng kontrata kaya siya naging may-ari ng future guy. Nahihiya si Irene sa kanyang tato at hindi niya ito pwedeng ipakita sa publiko. Kaya sa halip ay ipinakita niya ang isang picture nito at napagtanto ni So na isa itong parasitic relic. Ang mga sobrang bihirang relic na ito ay ini-infect ang mga may-ari nito, kaya hindi ito mananakaw ni So tulad ng isang normal na relic. Sinabi ni So kay Irene na hindi magiging madali ang pagpapaganda ng swerte niya at aabutin ito ng kaunting oras. Ibinigay niya ang phone number niya para magkita ulit sila at nangako siyang hindi niya ito iiwanan. Sa loob-loob niya, napagpasyahan ni So na kung hindi niya mananakaw ang kapangyarihan nito, pananatilihin na lang niya itong malapit sa kanya. Maya-maya pa, dinala ng isang clerk ang lahat ng item na napanalunan ni So sa auction. Masyadong marami ito, kaya tinawagan ni So ang mga tauhan niya para tulungan siyang buhatin ang mga gamit na ito. Gayunpaman, naging kainahinala sa kanya nang hindi nila sinasagot ang tawag. Lumalabas na tinakbuhan nila ang pera ni So at tawa sila ng tawa kung gaano kadali ang ginawa nila. Sa kasamaang palad para sa kanila, nahanap sila ni So salamat sa kanyang silver axe. Nagmakaawa ang mga takot na tauhan, ngunit idineklara ni So na pagbabayaran nila ito. Nilabas niya ang isang bagay na tinatawag na pumice stone, at nagsimula itong magliwanag. Isang poste ang lumitaw sa likuran ni So, at ipinaliwanag niya na may nakasulat ditong sinaunang kodigo. Ito ang pinagmulan ng sikat na kasabihang, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ibinunyag niya na ang pumice stone ay isang counter relic na ibinabalik ang mga atake ng kalaban at napanalunan lang ito ni So sa auction ngayong araw. Mukhang magandang oras na ito para subukan yon. Kaya binigkas ni So ang kasabihan at isang kapangyarihan ang lumabas mula sa bato. Pinigilan ng kapangyarihang ito ang mga lalaki at inisip ni So ang katatapos lang na mangyari. Ibinabalik ng batong ito ang lahat ng atake ng kalaban, ngunit kaya rin itong impluwensyahan ang magiging kilos ng mga target sa hinaharap. Lumabas ang status screen ni So at sinabing mino-monitor na ng relic ang mga napiling target ni So. Binalaan ni So ang mga tauhan na walang mangyayari maliban na lang kung pagtataksilan nila siya ulit.
Kung susubukan man lang nilang may gawin, pagwawatak-watakin sila ng sumpang inilagay niya sa kanila. Sumumpa ng katapatan ng mga tauhan kaya hindi na nagsayang ng oras si So at pinagtrabaho na sila. Sinabi niya sa kanila na ang trabaho nila ay pumitas ng prutas mula sa punong napanalunan niya, ngunit hindi tumitigil sa pagrereklamo ang puno. Galit na nagdemand ang puno na ibalik ito sa paso, at tinawag nitong mga hanghang ang mga lalaki. Sinubukan itong pakalmayan ni Nobo, ngunit nagustuhan ng puno ang haplos niya at sinabi nitong kuskusin ang matigas na sanga nito. Hindi ito inasahan ni So at napagtanto niya na siguradong sobrang taas ng affinity ng tatlong tauhan. Sinubukan ni So na atali sa sarili niya ang puno gamit ang kontrata kagabi, ngunit masyado itong lumaban sa kanya. Napagtanto niya na mas gusto ng Tree of Life ang mga taong may mataas na affinity, kaya ang mga lalaking ito ay perpekto para bantayan ito. Maya-maya pa, may natanggap na tawag si So at napagtanto niya na sinimula na siyang imbestigahan ni Kwan. Dumiretso si Kwan sa punto tungkol sa puno, ngunit sinabi lang ni So na wala siyang sasabihin. Pagkatapos ay binabaan niya ng telepono si Kwan, at hindi makapaniwala si Kwan na maglalakas loob itong bastyusan siya. Lumapit si Ido at sinabi kay Kwan na babawiin niya ang puno gamit ang mga company relic. Sa loob-loob niya, inisip ni Ido na isang sibilyan lang si So, kaya isa itong madaling paraan para makapuntos. Ilang sandali pa, naisip ni So kung paano tumunog ang alarma ng kanyang silver axe. Alam niyang pupuntahan siya ni Ido, at iniisip niya kung gaano ito katagal bago makadating. Sa wakas ay dumating na si Ido, ngunit mag-isa lang siya na nagpapatunay na seryosong minamaliit na mga taong ito ang ating bida. Tinawag siya ni Ido, ngunit tuluyan siyang binalewala ni So. Ang tanging iniisip lang ni So ay kung gaano siya kasaya dahil nagdala si Ido ng relic para manakaw niya. Kalaunan ay sumigaw si Ido para makuha ang atensyon ni So, ngunit siniko lang siya ni So. Nagkunwari si So na nagulat lang siya nang bigla itong sumigaw at nang-aasar siyang humingi ng tawad. Ipinaalala ni Ido sa kanya na nagkita sila sa Midas. Kaya naalala siya ni So bilang ang kaawa-awang lalaki na sumunod sa boss nito. Labis na ikinagalit ni Ido ang pang-iinsultong ito at ipinakita sa screen ni So na pansamantalang humina ang dominance ng kanyang kalaban. Napagtanto ni So na ito ang kahinaan ni Ido. Nakadepende ang dominance sa mental state. Kaya hindi na magamit ng galit na si Ido ang anumang high-grade relic. Patuloy na inasar ni So si Ido kung paanong gustong-gusto talaga ng boss niya ang mga almond na iyon. Kaya nawalan na ito ng pasensya. Sinubukan ni Ido na atakihin si So gamit ang isa sa kanyang mga relic, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ayaw nitong lumabas. Inihampas ni So ang mukha nito sa isang bar stool at ipinaliwanag na hindi magagamit ang mga relic kung mahina ang dominance. Nagulat si Ido nang marinig na may alam si So tungkol sa mga relic at kinuha lang ito ni So mula sa kanya. Sinabi niya sa relic na siya na ang bagong may-ari nito at humanga ang relic sa kanyang dominance. Sinabi nito na pwedeng-pwede siyang gamitin ni So kahit kailan, kaya ginamit ito ni So kay Ido. Ibinuhos niya ang buhangin ng relic sa kanya at ipinaliwanag kung ano ang nangyayari. Ibinunyag niya na isa itong grade A relic na naglalaman ng kapangyarihan ng isang voodoo priest zombie. Inisip ng mga naniniwala sa voodoo na ang mga makasalanan ay magiging mga zombie at panandali ang gagawin ng powder na ito ang kahit sino na maging isang zombie na walang sariling pag-iisip. Napabagsak si Ido ng sarili niyang relic at sinabi ni So na mapapabagal nito si Kwan. Kalaunan, nakita ni Kwan si Ido sa isang selda matapos marinig na natagpuan itong umaarte na parang zombie sa isang bar. Sa kanyang opisina, sinabi ni Kwan na gusto lang niyang mabawi ang kanyang mga relic. Binalitaan siyang walang dalang kahit ano si Ido. Kaya tinawagan niya ang isang nagngangalang Negami para pag-usapan ang kanilang diskarte. Sa ibang lugar, naghanda ang mga lalaki na lumipad pa uwi kasama si So, ngunit nagtataka sila kung kailangan ba talaga nilang dalhin ang lahat. Sumagot si So ng oo dahil kailangan nilang itabi ang bawat piraso ng kanilang puhunan. Naisip ni Nobo na parang walang halaga ang mga ito, ngunit inisip ni So ang kanyang kamanghamanghang na kolekta. Una, nandyan ang Egyptian funeral knife, tapos ang gold at silver axe, ang lubid, at ang Muramasa blade. Mula sa auction, nakuha niya ang Hammurabi's Code, ang panulat ni Shakespeare, ang kwintas ni Marie Antoinette, at ang Tree of Life. Panghuli, mula kay Ido, nakuha niya ang zombie powder, ang foxtail mallet, at ang salamin ni Homer. Gamit ang lahat ng ito, inisip ni So kung paanong sapat na ang mga kagamitan nila para makakolekta pa ng mas maraming relic. Maya-maya pa, dumating ang legal representative ng TKBM na nagngangalang Negami. Nagpakilala siya at sinabing mataas ang tingin ni Kwan sa mga kakayahan ni So. Sinabi niyang inaalok ng kumpanya si So ng $100 million, buwan ng sweldo, walang pakikialam sa personal niyang buhay, at isang pwesto sa team nila.
Ininsulto ni So ang alok at tinanong kung gusto ba siyang papirmahin ni Quan ng isang slave contract. Sinabihan siya ni Negami na mag-ingat sa mga salita niya at binalaan siya tungkol sa lahat ng masasamang bagay na pwedeng mangyari kung babawiin ni Quan ang mga ninakaw na gamit. Sinabi niya na kayang ubusin ni Quan ang isang buong art gallery sa isang iglap at ang mga taong iyon ay maaaring mamatay sa isang hindi kilalang sakit. Ganon din ang pwedeng mangyari kay So. Kaya napagtanto niya na isa itong banta. Bumawi si So sa pagsasabing dapat ay mas maingat siyang pumili ng mga kalaban o mawawala siya ng walang bakas. Inilabas niya ang zombie powder, ngunit sinabi ni Negami na hindi niya ito magagamit sa harap ng lahat. Inakala niyang nananakot lang ito, ngunit walang pakialam ang ating bida. Binuksan niya ang vial at tinawag siyang baliw ni Negami. Napatras siya at inatake si So gamit ang isang malakas na water cannon. Sinalag ito ni So gamit ang Hammurabi's Code at idineklara ang water cannon kapalit ng water cannon. Ang sarili niyang atake ay bumalik mismo sa kanya at tuluyan siyang tumalsik. Nagtipon ng mga tao sa paligid nila. Kaya itinaas ni So ang zombie powder at idineklara na oras na para tapusin ito. Pagkatapos, ipinakita ng screen ni So na ang relic na ninakaw niya kay Negami ay ang M-Matter Painter's Ink. Maya-maya pa, may nagsabi kay So na sundan ang boses nito dahil may paparating na panganib at napagtanto ni So na iyon ay ang crow. Nagtaka si Nobo kung bakit bumubulong si So sa hangin. Kaya napagtanto ni So na siya lang ang nakakarinig sa crow. Sinabihan siya ng crow na bilisan at pumunta sa kanya. Ngunit galit na sinuntok ni So ang hangin. Idineklara niya na walang karapatan ng mga relic na utusan siya dahil ibinalik sila ng crow ng walang paliwanag. Laging binabalewala ng crow ang lahat ng mga tanong niya at ngayon may gana pa itong subukang utusan siya. Nagbabala ang crow na pagsisisihan niya ito, ngunit sinabi ni So na hinding-hindi niya pagkakatiwalaan ang relic na ito. Maya-maya pa, dumating si Quan at nagulat si So na dumating mismo ang chairman para harapin siya. Kinakabahang binati ni Nobo si Quan, ngunit pinatahimik siya ni Quan gamit ang isang uri ng nakakatakot na kakayahan. Ginamit niya ito sa lahat ng mga tauhan, kaya sumigaw sila sa sakit at tiningnan ni So ang mapanganib na si Quan. Napasumpa ang bida natin dahil napagtanto niya na baka nasa malaking gulo talaga sila. Agad na itinutok ni So ang kanyang talam sa leeg ni Quan at sinabi niya rito na ang paggamit ng dominance sa mga tao ay isang napakasamang gawain. Pinuri ni Quan ang ating bida sa mabibilis nitong galaw, ngunit idineklara nitong hindi pa rin siya uubra sa kanya. Itinulak niya palayo si So at ipinagpatuloy ang pag-atake sa iba. Gayunpaman, nagulat si Quan nang bigla na lang mawala ang kapangyarihan ng kanyang relic. Ibinunyag ni So na kinuha niya ang relic nito nung hindi ito nakatingin. Nakita ni So na ang relic na tinatawag na Lonely God's Invitation ay isang God-grade relic. Sobra itong malakas, kaya hindi sapat ang taas ng dominance ni So para makontrol ito. Maya-maya pa, nagsimulang maglabas ng napakalakas na kapangyarihan si Quan at napagtanto ni So na may isa pa siyang relic. Tinatawag itong Relic of Conquest at hinahayaan itong makontrol ni Quan ang kanyang mga kalaban. Isa itong parasitic relic tulad ng kay Irene, kaya hindi matukoy ni So kung saan ito itinatago ni Quan. Para mas lumala pa ang sitwasyon, nakasuot si Quan ng isang armor relic na gumagawa sa kanyang isang naglalakad na kuta. Sinabihan ni Quan ang mga lalaki na magpasailalim sa kanya at bumagsak sila sa lupa. Mukhang napakasama na ng sitwasyon, ngunit isang boses ang biglang narinig mula kung saan. Ito ay ang crow, at sinabihan nito si Quan na itabi ang kanyang kapangyarihan. Nagbabala siya na may mga napakadelikadong relic sa lugar na ito at madaigising ang mga ito kung hindi titigil si Quan. Sinabi ni Quan na mas gusto nga niyang lumitaw ang mga ito, kaya hindi siya tumigil. Sinabihan niya ang crow na tatapusin niya ang buhay nito sa sandaling matapos siya sa mga lalaki. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake, kaya tinawag na lang siyang hangal ng crow. Maya-maya pa, isang malakas na lindol ang nagpuwersa kay Quan na tumigil. Iba't ibang uri ng babala ang nagsimulang lumabas sa system ni So at lahat ng ito ay nasa catastrophic level. Tuluyang gumuho ang gusali habang dalawang higanteng estatwa ang lumitaw mula sa lupa. Naalala ni So ang babalang nabasa niya tungkol sa malaking sakuna na maglulubog sa mundo sa gulo. Pagtingin niya sa labas, wala siyang duda na ito na ang simula ng Great Zombification. Tumingin ang iba kay So para humingi ng sagot, ngunit sinabi lang niya sa kanila na tapos na silang lahat. Sa mismong sandaling ito, hindi mabilang na mga puntod ang lumilitaw sa buong mundo. Maya-maya pa, isang relic ang lumitaw at nagdemand na malaman kung sino sila. Naalala ni So na Set ang pangalan ng relic na ito at ito ang Desert God of Destruction and Evil. Nang hilakbot si Nobo nang makita niyang may isa pang lumitaw, ngunit ibinunyag ni So na may dalawa pa pala. Ang itim na Doberman ay nagngangalang Anubis at ang nagsapalitang palamuti sa leeg ay nagngangalang Osiris.
Si Osiris ay ang god of the afterlife, at si Anubis ay ang god of burials. Naisip ni So na 3 god-grade relic ang mga ito, kaya hindi nakapagtataka kung bakit nagkakagulo ang mundo. Nagtataka si Anubis kung paanong nagising sila ng isang tao, ngunit sigurado si Set na nagkataon lang ito. Nagtaka si Osiris kung bakit sobrang inis si Set. Kaya ipinaliwanag ni Set na ito ay dahil kailangan niyang makihinga ng hangin kasama ng mga tao. Mawawala lang ang galit niya kapag tinapos na nila ang buhay ng mga tao. Nakakagulat, hinihintay na ni So ang mismong sandaling ito. Kaya inihanda niya ang relic niya na ibinabalik ang mga atake. Binigyan niya ng babala ang mga god relic, ngunit natawa lang dito si Set. Pinaunto ni Set na gumagamit si So ng isang relic na may mas mababang rank kaysa sa kanila na nakakainsulto para sa kanila. Nagpakawala ng atake si Set, ngunit idineklara ni So ang mata sa mata. Sinabihan niya ang mga Diyos na tikman ang sarili nilang atake at ibinalik niya ito sa kanila. Nagulat ang mga Diyos at napagtanto ni Set na naamoy niya ang baho ng crow kay So. Ibinunyag nila na ang crow ay isang taksil na pumanig sa mga tao. Pinaunto ni Osiris na nakulong na siya noong matagal na panahon, ngunit sigurado si Set na naamoy niya siya. Nawala na ng pasensya si Anubis, kaya ginamit niya ang kanyang trial ability kay So. Na-teleport si So sa isang timangan na may balahibo sa kabilang banda. Idineklara ni Anubis na isa itong skill of judgment na magdedesisyon sa kapalaran ni So. Muling natuwa si So dahil sa hinaharap, ikinwento na sa kanya ng may-ari ng relic ni Anubis ang lahat tungkol dito. Sinabi sa kanya na ang paglilitis ay binubuo ng madadaling tanong at kailangan lang niyang sagutin ng totoo ang lahat ng ito. Inanunsyo ni Anubis na magtatanong siya ng 42 katanungan. Kailangan lang itong sagutin ng totoo ni So para pumasa, ngunit kapag nagsinungaling siya, malaki ang pagbabayaran niya. Mukhang madali lang iyon para sa ating bida, ngunit ang unang tanong ay kung nakapagnakaw na ba siya. Nagpanik si So dahil napakaraming beses na siyang nagnakaw. Ang pagsagot ng totoo ay magreresulta sa hindi magandang paghatol. Kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Lumipat si Anubis sa susunod na tanong kung saan tinanong siya kung nagsinungaling na ba siya. Medyo masama rin ang totoo para sa isang ito. Kaya nagtaka si So kung anong klaseng mga tanong ang mga ito. Maya-maya pa, naalala niya na sa hinaharap, isang bata lang ang may-ari ng relic na ito. Napagtanto niya na ang mga tanong na ito ay madali para sa kanya dahil inosente pa siya. Naubusan na ng oras si So. Kaya idineklara ni Anubis na hindi na kailangan pa ng iba pang mga tanong. Hinatulan niya si So sa pagsasabing lahat ng tao ay makasalanan. Ipinadala niya si So ng diretso sa underworld kung saan napalibutan siya ng kawan ng mga zombie. Ginawa niya ang lahat para labanan sila, ngunit masyado silang marami. Muntik na siyang makain ng isa. Kaya sinabi ni So na ayaw niyang maging hapunan ng mga halimaw na ito. Maya-maya pa, lumitaw ang crow at pinaalalahanan si So na medyo matagal na rin simula noong tinulungan niya siya ng personal. Sinabihan niya ito na magpasalamat at pagkatapos ay niliwanagan niya ang buong paligid gamit ang kanyang kapangyarihan. Samantala, naghihintay ang iba sa labas kasama ang orb ni Anubis at nagtataka sila kung ano na ang nangyayari. Kahit si Set ay hindi maintindihan kung bakit ang tagal. Nagsimulang magkakrak ang orb at nagulat si Set dahil hindi pa niya nakitang mangyari ito noon. Tuluyang nawasak ang orb at lumabas ang ating bida. Nagtataka si Set kung paano ito nagawa ng isang tao, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang crow. Bumalik si Anubis at naging malinaw na tinalo siya ng crow. Galit na galit si Set nang maalala niya noong unang pinagtaksila ng crow ang mga relic. Sumali siya sa mga tao para atakihin ang panig nila at ninakaw nila ang kanilang mga kapangyarihan para sa kanilang sarili. Nagtataka si So kung totoo ang lahat ng ito, ngunit hindi sumagot ang crow. Nagdesisyon ng galit na si Set na tapusin ang buhay nilang lahat. Kaya nagsummon siya ng napakaraming mummy. Sinabi ng crow na wala na siyang magagawa, ngunit hindi rin naman inasahan ni So na may gagawin pa siya. Nagtataka siya kung paano ito nagagawang maging kalmado. Kaya ipinaliwanag ni So na iba na ang sitwasyon ngayon. Dito sa labas ay magagamit niya ng buo ang kanyang mga kapangyarihan. Kaya inilabas niya ang kanyang espada. Umalis ang crow at tuluyang nagwala sa pag-atake si So. Hiniwa-hiwa niya ang malaking porsyento ng mga mummy, ngunit hindi sila nag-alala. Walang katapusan ang kanilang hukbo ng mga patay at sigurado silang mananalo sila. Napagtanto ni So na talagang walang katapusan ng mga ito dahil parang hindi man lang nababawasan ang bilang nila. Kailangan niyang hanapin ang totoong mga katawan nila. Kaya inilabas niya ang kanyang Egyptian funeral knife. Naramdaman ng kutsilyo na nasa malapit lang si Anubis. Kaya sinabihan ito ni So na gabayan siya. Nagtulungan sila at ipinagpatuloy ni So ang kanyang pag-atake habang pilit na binabagtas ang hukbo. Maya-maya pa, nagising si Anubis bilang isa sa mga mummy.
Sinabi sa kanya ng iba na dumating ang Crow at sinira ang lahat at hindi makapaniwala si Anubis. Maya-maya pa ay naramdaman ng Egyptian knife si Anubis at agad na kumilos si So. Hiniwa muna niya sa gitna si Set at pagkatapos ay pinatomba niya si Osiris. Si Anubis na lang ang natira, kaya sinabi niya rito na uulitin nila ang paglilitis. Siniguro ni Anubis kay So na hindi pa rin siya papasa kahit anong mangyari, ngunit sinabihan lang siya ni So na gawin ito. Ibinalik siya ni Anubis sa timangan at naghanda na itong itanong ang unang tanong. Pinutol siya ni So at sinabing itatanong ni Anubis ang mga tanong ng eksakto kung paano niya ididikta. Gusto ni So na tawagin siyang Panginoon ni Anubis kapag nagtatanong ito, ngunit tumanggi si Anubis. Sinaktan siya ng kaunti ni So kaya walang nagawa si Anubis. Tinawag niyang Panginoon si So habang tinatanong niya kung nakapagnakaw na ba ito noon. Matapat na sumagot si So ng oo at pinagpatuloy niya kay Anubis ang pagtatanong sa bawat tanong sa eksaktong parehong paraan. Sa labas, muling yumanig ang lupa, ngunit sa pagkakataong ito, bumabalik na sa normal ang lahat. Nagulat si Quan habang nagtataka kung nakuha na ba talaga ni So ang mga God Relic para sa sarili niya. Sa wakas ay nakabalik na si So at tiningnan niya ang kanyang bagong Anubis Relic. Ipinakita ng kanyang system na malaki ang itinaas ng resistensya niya sa mga Death Relic. Napakaraming pop-up ngayon kaya halos hindi na ito mabasa lahat ni So. Agad na humingi ng tawad si Quan sa minaliit na pagtingin kay So at nag-alok siyang makipagtulungan rito. Ipinaliwanag niya na magbabago na ang mundo kaya ang mga taong may kakayahan tulad ni So ay magiging napakahalaga. Ngumiti siya na parang isang halimaw at sinabihan niya si So na magtrabaho para sa kanya. Nagulat ang lahat kay So nang hiwain niya ang leeg ni Quan nang walang sinasabing kahit isang salita. Salamat sa panonood ng aking recap. Siguraduhing i-like ang video.